sa Tayabas, Quezon, which is Puente de Malagundong. Meron na siyang parang pinaka view deck para ma-experience nyo at makita nyo maigi yung Puente Malagundong dito sa may Tayabas, Quezon. Meron siyang encrypted na talaga panahon pa ito na mga Espanyol. Yan guys. Hi everyone and everybody, welcome back again to this channel. And for today's video, we have another motovlog and travel vlog again, which is may pupuntahan tayong isang makasaysayang lugar na matatagpuan sa probinsya ng Quezon, sa bayan ng Tayabas. At ang lugar nga ito ay makasaysayan dahil sa more than century na ang makasaysayang lugar na to. So let's go guys, at samahan nyo na ulit ako para puntahan ang lugar na yon at magkaroon ng isang amazing again na travel experience. So let's go guys. Alright guys, let's go. At isa na namang kakaibang long ride mararamdaman natin pagpunta sa lugar na to. At talaga namang isang kakaibang experience na naman pag nakarating tayo doon. At sana hindi tayo magka-eberya sa kalsada habang nag-ride tayo, kasi medyo malayo-layo itong lugar na to at sa probinsya ng Quezon pa matatagpuan. So dito tayo dadaan sa isang shortcut na daan papunta sa probinsya ng Quezon. So i-update ko kayo guys mamaya kung nasa na tayo sa biyahe natin. See you guys mamaya. A few moments later. Alright everyone, welcome back again. So andito na nga tayo sa highway. At nasabi ko nga na pupuntahan natin ay isang makasaysayang lugar na matatagpuan sa probinsya ng Quezon, sa syudad ng Tayabas. So butit magandang panahon pa rin ngayon, usual. Pinagbigyan tayo dito sa ganitong klaseng ride papunta sa lugar na yon. So update ko yun guys mamaya kung nasa na tayo. See you again guys mamaya. Grabe traffic dito sa dinadaanan ko ngayon. Hindi ko inaasahan to.
tunog na naman. Parang may motorcade na naman yata. Eleksyon. May mga motor. Grabe, kaya pala nagta-traffic. May motorcade nga na eleksyon. Motorcade campaign ng politiko. At ito na nga, kaliwat kanan ng nararanasan ko ngayong pagbagal ng trapiko. Ay, nakalampas na din, maluwag-luwag na trapiko. So ito nga guys, nandito na tayo sa San Juan, Batangas. At isa itong daan papunta sa probinsya ng Quezon. So medyo mainit na yun, nararamdaman ko na ang init. So makahabot pa tayo. Alright guys, andito na nga tayo sa bayan ng San Juan, Batangas. So patuloy pa rin ang ating pagmumotorsiklo punta sa ating destinasyon. At medyo mahaba-haba pa ang ating biyahe. Almost 1 hour pa bago tayo makarating doon. At mukhang magpe-fiesta pa dito ah. Daming banderitas. Guys, patuloy pa rin ang ating pagmumotorsiklo at nakalampas na nga tayo sa bayan ng San Juan. So it's almost 1 PM na sa akin no nakarating tayo dito sa bayang to. So patuloy pa rin ang aking pagmumotorsiklo. Talaga namang nung nakaraang vlog ko ay napupunta rin dito sa dito sa bayan ng San Juan, dito sa magandang beach doon, which is Laia Beach. Nakapunta tayo doon ulit 4 years ago. So kung hindi mo pa napapanood yun, maaari mong itong balikan sa playlist ng channel na ito. May title na Our Motovlogging and Travel Adventures, which is bukod sa video ito ay mapapanood mo rin yung iba kong mga motovlogging scenes and travel adventures. So update ko kayo guys. Dito pa rin tayo at nagmumotorsiklo. Medyo malapit-lapit na tayo sa probinsya ng Quezon at tatawid na nga tayo. At update nga pala dito sa dadaanan natin to, mayroon kasi ditong tulay
na nasira last time noong nakaraang bagyo, at patuloy pa rin na pagko-construct sa kanya ng DPWH. So nakaka-possible pa naman, possible pa siya sa mga vehicles, even 4 wheels and trucks, nakakadaan pa dito. Ayan, ako sa inyo guys, nagawa pa siya. Tagal na nito, taon na siya, and binibilang di pa rin nagagawa. Bakit hindi pa rin ito nagagawa pa nila? Talaga matibay yung nilagay nilang ano. Yan yung isang malaking ilog dito dito sa probinsya ng Quezon. Ayan guys, nasa Quezon province na tayo. Nasa Quezon province na tayo. At ang dadaanan natin ngayon ay isa pa ring kalsada na nagko-connecta sa mga bayan-bayan dito sa Quezon province, at isang shortcut na daan or alternative way papuntang probinsya ng Batangas at Maynila, mga papuntang north or south. Baba na tayo. At ang kalsada kang ito ay tinatawag na Quezon Ecotourism Road. So makakanan na tayo dyan. Makakanan na tayo dito. Ano guys, papasok na tayo ng Quezon Ecotourism Road. Bala ko rin to may vlog itong kalsadang ito para may pakita ko sa inyo kung gaano ko kaganda dumaan dito. So as you can see, itong kalsadang to asphalt road na siya. Talaga naman para kang dumadaan sa expressway, kasi kakaunti lang mga sasakyan na dumadaan dito at mga nakakalam pa ng kalsadang ito. Itong kalsadang ito ay magmula doon sa pinasukan natin, magtatapos sa siyudad ng Lucena, probinsya ng Quezon. Nakita nyo naman guys, ganda ang dumaan dito ngayon. Asphaltado na siya. Smooth na smooth ang takbo. So mga ilang minuto pa tayo bago tayo makarating na siyudad ng Tayabas. At kung nakikita nyo guys, ang dami, malalawak din ang mga lupain dito. Paramihan ng mga lupain, malalawak na lupain. May mga tanim ng mga gulay, taniman ng mga gulay, mais, alay. Yan. Namumulaklak na yung punong to. Ang ganda. As you can see guys, so dito sa bandang kaliwa ko, kita-kita ang bundok ng Banahaw at bundok ng Dolores. Kita-kita siya ang view dito. Medyo ano na kasi ano na yung araw ngayon, pero pagka umaga talagang kita-kita yan.
Bukod sa Mount Banahaw at Bundok ng Dolores ay marami rin ditong mga beach resorts katulad ng Gisgis dito sa may Sariaya tsaka Dalampasigan. Yan, dami mga beach resort dito. Next natin, i-vlog din natin yun. Ganda na, oh, smooth ang takbo ko eh. Then kakaliwa na tayo dito sa lugar na to. Kakaliwa na tayo. Nasa may Sariaya, Quezon na tayo. Lawak ng Quezon. Ang lawak ng Quezon Province. Isa sa pinakamalaking probinsya sa Pilipinas. Ng kalsada dito ginagawa. Garap road tayo. Kalilinis ko lang ng motor. Yeah. Tigara yung shock natin. Shock, gulong. Dami ginagawang kalsada dito ngayon. Alright guys, andito pa nga tayo sa kalsadang ito. At talaga namang napapag-throttle ako ng maigi dito kasi ang ganda ng kalsada ngayon dito. Most of the roads is well renovated na. Alright guys, at dito na nga tayo mag-exit. Highway na ulit tayo. Kakaanan na tayo. Dito ang bango ng cake. Highway na tayo, sabi ko sa inyo.
shortcut yung dinaanan natin. Less than 30 minutes, malapit-lapit na tayo ng Tayabas. Nasa highway na nga tayo at patuloy pa rin ang ating pagmumotor. Dito na tayo sa probinsya ng Quezon. Ay, grabe. It's awesome. Have a ride again. To have a long ride and see some beautiful nature scenery like this. Guys, tuloy pa rin ang ating tuyo-tuyo lalamunan ko, hindi ko lang kung bakit. Paiba-iba kasi ng panahon. Nung nakaraan, ang lakas ng ulan, tapos biglang uminit, tapos ulan na mamaya, tapos pagpasok ng opisina lalamig ako na napakalamig ni aircon, tapos paglabas mo ng opisina may napakainit, di pa iba-ibang panahon. Siyempre kalusugan natin makapekto ba. Lunok na lang ako ng lunok ng lahoy para hindi matigan ako. Yun na lang malalumunan ko. Alright guys, papasok na muli tayo sa bayan ng Sariaya dito sa probinsya ng Quezon. So it's almost 2 PM na nga sa akin. Nakarating tayo at patuloy pa rin ang ating pagmumotorsiklo papunta sa syudad ng Tayabas, dun sa historical landmark na pupuntahan natin. At sana bukas yung lugar na yon. Marami na nga rin nakapag-vlog sa lugar na yon. Napili ko mag-vlog na yon kasi nga parte nga ng vlog natin ay may vlog natin mga makasaysayang mga lugar nga din dito sa Pilipinas. Sana mabigyan tayo ng pagkakataon na featured yung historical landmark na yun. Sariaya na tayo. Medyo naramdaman naman natin traffic dito. Nananabihan na lang ako para madali tayo makasingit. At patuloy pa nga ang ating pagmumotorsiklo papunta sa syudad ng Tayabas, probinsya ng Quezon. At mga 20 minutes na lang makarating na tayo doon. So it's almost magtitira na sa akin. Makarating na tayo doon. Para kakaunti na ang gasolina ko, magpapagasolina muna ulit ako dito. Sana may gasoline station dito. Pero natatanaw akong gasoline station.
Magpagasolina muna tayo. Magpagasolina muna tayo. Hi everyone and everybody. So welcome back again to this channel. So may pupuntahan tayong isang historical landmark na matatagpuan sa Tayabas, Quezon. At nagpagasolina muna ulit ako para sigurado makakarating tayo doon na hindi natitirikan. At exciting ko na rin puntahan yun. Especially this kind of thing is amazing because it's part of our history as citizen. May barya po kayo sa 1K? Hello. Kaulan lang dito guys. Nandito ako ngayon sa may Sariaya, Quezon. A few moments later. Alright guys, let's go. At nakapagpagasolina na nga tayo ng ating motorsiklo. At kanina na ulan-ulan eh. Buti tumila na. So it's 3:06 na sa akin. No, nagsimula na tayo mag-ride papunta doon sa historical landmark na to. At marami na nga rin nakapag-vlog na lugar na to. Especially this a kind of thing na which is really historical. Sana bukas para makakuha tayo ng magandang kuha. Dito tayo, diretso lang. Palusaya na kasi ang makanan na yan. Dito tayo. Ngayon dito
Historical bridge. Ang dadaanan natin. Paano na tayo dito? Pala dinadatin guys sa Tayabas bypass road. Maganda nga na rin ang kalsada dito. Nakikita ko ng bridge. Ayan na guys, ang historical bridge natin. Dito pala. Ganda rin Republic dito eh.
nakaparada. Naging sikat talaga yung historical place dati hindi pinapansin pagka pinapansin mo na dami na agad mga rules tsaka regulation. And everybody, so nandito na nga tayo sa ating pinuntahan, which is isang klaseng historical landmark na matatagpuan dito sa Tayabas, Quezon, which is Puente de Malagonlong. At makita nyo nga sa tukaran to ibang klaseng stone arch structure na panahon pa ng Kastila nung naitayo to. So let's go guys, at magkaroon tayo ng kaunting sharing of information, brief history at story nitong Puente de Malagonlong or Tulay ng Malagonlong dito sa may Tayabas, Quezon. Alright everyone, patuloy pa ang ating pag-explore at pag-experience dito sa isang klaseng historical landmark, which is Puente de Malagonlong. So nakikita niyo dito sa video ito, ito na ngayon yung nakikita ngayon. Meron na siyang parang pinaka view deck para ma-experience nyo at makita nyo maigi yung Puente Malagonlong dito sa may Tayabas, Quezon. So bababa tayo doon ngayon para mas makita natin actual ng malapitan yung Puente Malagonlong. May hagdan daw dito eh. Bababa lang tayo. Alright guys, andito na nga ako sa para medyo pinakababa at nakikita yung tunnel dito sa ilalim ng tulay na to. So makikita nyo medyo maraming tao rin dito at as usual pinapaliguran pa rin siya kasi na medyo malinis pa naman yung ilog dito. So pagpatuloy natin guys ang pag-explore dito sa isang klaseng historical landmark na to, which is Puente de Malagonlong dito sa may Tayabas, Quezon.
yan guys, nakikita nyo ngayon, yan yung isang piece ng structure na to, which is old stone art with Spanish colonial na historical landmark na kung tawagin na ay Puente Malagundong. So ngayon pupunta ko na malapitan at ihipuin natin yung pinaka stone nito. So nandito na ako sa isang example at makikita nyo yung structural design nito. Sobrang napaka Spanish colonial design pa na to at talaga namang pagkahipo ko pa lang ng talagang medyo siya, makaluma na, luma na siya. Mahaba din itong bridge na ito eh. Almost more than 150 meters siya. At talaga naman nakakamiss din kung tingnan itong historical landmark na to. Hi everyone and everybody. So andito pa rin tayo sa tulay di Malagundong or tulay Bridge of Malagundong na matatagpuan dito sa Tayabas, Quezon. So nandito ako ngayon dito sa may taas kung saan makikita nyo ngayon. Ito yung kahabaan ng bridge na tulay ng Malagundong mula doon hanggang dito. Ito yung klaseng tulay na naitayo noong panahon pa ng mga Kastila more than 100 years ago. Ito yung resulta ng tinatawag na Pule Service or forced labor nung panahon ng mga Pilipino nung pananakop ng Kastila. So let's go guys. Maglakad tayo papunta hanggang sa makapit tayo sa dulo. Let's go! Hi everyone! So patuloy pa ang ating pag-explore at pag-experience dito sa Tulay Malagundong. At nandito ako ngayon sa kataasan ng tulay na to at napansin ko dito sa tulay na meron pala medyo kataasan din. Look at this. Meron siyang encrypted na talaga panahon pa to na mga Espanyol. Yan guys. Lercinio Honoricio Dorsilio Esta Sabe. Ayun yung date kung kailan to pinatayo, 1850 something. Ayan guys. At parte nga ng history ng Pilipinas itong tulay na to. So pa siya, rehabilitated pa. Tuloy pa rin yung pag-rehabilitate para magtagal pa itong tulay sa mga susunod na henerasyon. Ayan guys, sobrang malawak din, almost din siya ang lawak nitong tulay na to, nasa 3 meters din ng width. Pero ang pagkakalam ko makakadalan dito mga light vehicles, pwede.
Medyo dinarayo din to ng mga tao dito, especially ng mga gustong mag-swimming doon sa may ilog. So pakita ko ngayon guys, mula dito sa taas hanggang doon sa baba, kung ano yung view. Ayan guys. Ayan. Yung makikita nyo dito, mula dito sa taas. Ayan guys, everyone, view dito, mula dito sa taas ng Tulay Malagunlong, ang ilog dito sa may Tayabas Bay. Hindi ko pa lang alam kung anong ilog na maagos na to, basta malinis pa rin siyang ilog, napapaliguan pa rin siya. Ang daming dumadayo rin mga tao dito para maligo. Ayan guys, kung makikita nyo dito sa video ito, itong klaseng bricks na to, usually itong bricks na to ay panahon pa to na mga Kastila. Katulad no pinuntahan ko historic city ng Bigan, ganito yung bricks. Wala pa lang, hindi pa na-invento nun yung semento, hollow block. Ito, ganito yung parang pinupundasyon nila para tumibay yung building, which is minsan ang ginagawa nilang material, mga coral, something like that. Yan. Ganito yung bricks niya. Amazing. Hanggang ngayon, ang tibay pa niya. Almost 100 years na siya nakatayo dito. So ayan guys, nakikita nyo, yan na yung bagong tulay na Malagunlong, which is katapatan lang nung old Malagunlong Bridge or tulay din Malagunlong na tinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Pag nagpunta kayo doon, magkaharapan lang siya. Alright guys, nakarating na tayo sa wakas dito sa Puente de Malagunlong na matatagpuan dito sa Tayabas, Quezon. So makakausap natin si, ano po pangalan niyo? Efren Milka po. Si Kuya Efren Milka, tagapangasiwa dito sa Tulay de Malagunlong. Bantay po. Tagabantay para ma-secure niya yung lugar na to. Kuya Efren, welcome po sa Mike Moto TV. Kuya, pwede niyo ba share sa amin yung mga pwedeng mga bawal or pwedeng gawin dito sa Tulay Malagunlong? Ang pinagbabawal po unang-una dito sa Tulay ng Malagunlong ay yung vandalism po. Okay. At saka po yung mga basura na may iwan ay kailangan dalhin po ulit paglabas ng tulay. Okay. Saka po yung mga managpipiknit, kailangan po nilang i-secure yung kanilang mga pinag-alatan at saka po yung kanilang mga gamit. Okay. Kasi hindi ko po sila lahat na titingnan hanggang doon sa ilalim kung saan sila ngayon. Kuya Efren, anytime naman po bukas po itong Tulay de Malagunlong or what time po nagbubukas ito usually? Usually po, nagbubukas po ito ay 5 AM to 6:30 PM. May nagkasarado din pala 6:30. Opo. Wala na pwedeng pumunta dito. Wala na po kasi yun lang po talaga yung visiting hours po ng ng mga bisita dahil
pong 6:30, halos wala ka na rin po namang makikita. Okay. So talaga pong araw-araw po dito marami po talaga nabisita dito sa historical landmark nito. Marami po. Katulad po lalo ngayon. Siyempre, mag-Holy Week na. Oo nga. Tapos magbabakasyon pa. Lalo pa po. Madami pa. Madami pa. Opo. Oo. Lalo pa na na-discover kasi marami din nakapag-vlog na rin itong Opo, totoo po yan. Katulad din po nung ako po ma-interview ng isang vlogger na si TV. Oo, yun po ay first time niya na nag-vlog din po dito. Sa Malagundo. Ay nakaano po siya ay 1.7 million views din. Oo. Ang dami. Hindi lalo na Kuya Efren, invite mo naman po yung manonood natin para po manood na Ayun. or magpunta dito sa Tulay di Malagundo. Ay, na-invite ko nga po pala kayo na pasyalan po itong aming tulay ng Malagunlong dito po sa Tayabas City, Quezon Province po. Dito po sa hatian ng boundary ng Barangay Mateon at Lakawan po. Matatagpuan ng magandang tulay at makasay-sayang tulay sa Pilipinas. Salamat po. Ayan guys, puntahan na natin itong Puente di Malagunlong or Tulay di Malagunlong matatagpuan dito sa Tayabas City, Quezon. Kuya Efren, maraming salamat po. Sige po. Sana makabalik po ulit. Salamat po. Nandito na pa rin ako dito sa historical landmark nito which is Puente di Malagunlong na matatagpuan dito sa Tayabas, Quezon. So nakikita nyo ngayon to, sobrang amazing din tong bridge na to. Kung makikita nyo guys, yan yung Spanish colonial design, panahon pa ng mga Kastila yan na tayo. Kung mapapansin nyo, yung bridge na yan ay merong port intake tunnel kung saan umaagos dito yung isang ilog dito sa may Tayabas, Quezon. Ayan guys, apat na tunnel siya na stone art. And that's it guys. I hope so na nagustuhan nyo, na appreciate itong pagbisita natin about dito sa isang klaseng historical landmark na matatagpuan dito sa Tayabas, Quezon, which is Puente di Malagunlong. At magkita-kita tayo sa sunod nating video or episode na gagawin natin sa content na ito. At muli, to si Mike Moto TV or Mike Moto Vlog. See you again guys.